Dili na malamdagan kay nakamarka na ang 30% silang utok. Wa ko'y labot nila kay ang Diyos nila kwarta. Kwarta man ninyong Diyos. Ginaban niyo sa Apolinario tungod kay Jesus Christ. Sinususulan mo ang presidente na ipapasara ang kapa. Bakit? Anong purpose mo doon? Kasi wala nang membro mo na nagbinta ng photo? Naku, kibuloy. Ayaw mugso diha kay ilad na. Wa na'y kwarta ang katapusang dito sa unahan. Ug wa na'y mamalit, wa na'y mukagat. Mo na to'y mabiktima. Ayaw mo ana because ang kaparaba is a continuing crime. Kasi po yung mga kalaban po natin is sobrang mga bigatin. Wala po tayong laban sa kanila, lalong-lalo na po kay Apollo Kibuloy. Si Apollo Kibuloy po is the spiritual advisor ng presidente at meron po silang matagal na pinagsamahan. Yun, naalala ninyo ang mainit na sagutan nila ni Pastor Apollo Kibuloy sa social media at kahit sa radyo, television noon. Ito'y may kaugnayan sa investment scam na kapa. No? Dahil daw, humihina din ang kita sa solicitation ni Pastor Apollo Kibuloy. Now, sa pagkakataong yon, si Pastor Apollo Kibuloy ang kasalukuyang spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napasarado ang kapa at nagtago si Pastor Apolinario, Joel Apolinario, ngunit nahuli. Sino bang mag-akala na yung kalaban niyang pastor na si Pacquiao ay posibleng magiging kakusa din niya? Ating tatalakayin ito, samahan ninyo ako. Kumusta? Muli, ito nyo lingkod, Brad Brindel, tali mo makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyahan natin ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share ninyo. So, siguro, daming nagyayaging kaanib din at miyembro sa kapa na nagsubaybay natin. Ito'y nagsimula sa General Santos, malakas ito noon, sa General Santos City. Pero nang lumakas itong tinatawag na investment scam na kapa, doon na nagsalita si Pastor Apollo Kibuloy. At siya noon ang spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na noon ay kasalukuyang presidente. Nagkasagutan pa sila. So, ang nangyari, may deklarasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte na apasarado at imbestigahan at hulihin si Pastor Joel Apolinario. Kaya nagtago doon si Pastor si Apolinario. At bago dyan, binanatan pa niya si Kibuloy. Miyembro ni Kibuloy nagpalimos sa airport para ibigay kay Kibuloy. Anong ginawa mo dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? Yung mga members mo sa baba, anong ginawa mo? Sinususulan mo ang presidente na ipapasara ang kapa. Bakit? Anong purpose mo doon? Kasi wala nang membro mo na nagbinta ng photo? Naku, Kibuloy. Yon ang claim ni Pastor Joel Apolinario na nasa kulungan na ngayon. No, parang kasama yung misis niya at iba pa sa isinagawang raid ng
mga otoridad, may mga nakuha pa na matataas na kalibre, no? Kay Pastor Joel Apolinario at sa mga kasama nito. So, grabe ang tera noon ni Pastor Pacquiao kay Apolinario at sa mga umanib sa Kapa. Kaya, nangyari, sinasarado talaga ang Kapa. Ang problema, nang nasarado ang Kapa, pati ang pera ng mga miyembro nito ay di na nasauli. At ang nakabenepisyo sa naturang Kapa, kahit nakulong na itong sila si Apolinario, ang nakabenepisyo, yung mga ibang workers ni Apolinario na kahit dito sa Osami City, meron pa. Sa Aristan Village ba yun? No, meron. Di, nagalaw. Oh. Pero, ang tanong, ang mga pera ba sa mga inosente na miyembro sa Kapa, nasauli ba? Hindi. Ito ang banat noon Pastor Apollo Kibuloy kay Apolinario. No? Sabi niya, matakaw sa pera, lalo na ang mga tao umanong umanib sa Kapa. Eto, sabi niya, Cebuano ito, isasali natin. Kung sila tinuod ng mga anak sa Diyos, malamdagan sila. Pero kung sila... So, para sa mga di makaunawa ng Cebuano, sabi ni Pastor Apollo Kibuloy dito, kung sila ay tunay na anak ng Diyos, maliliwanagan daw umano sila. Dili na malamdagan kay nakamarka na ang 30% silang utok. 30% ba yung Kapa? 30% versus 10% na koleksyon ni Pastor Apollo Kibuloy. 30% ba yon ang masauli sa mga nag-invest sa naturang Kapa? Oh. Wako'y labot nila kay ang Diyos nila kwarta. Oh, yan, umano. Walang pakialam daw umano si Pastor Apollo Kibuloy dahil ang Diyos nila ay salapi. Kwarta man ninyong Diyos. Pero naalala niyo ba yung pinarinig nating audio na galit dito? Kabusis na Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Dahil bumaba ang koleksyon daw niya. Tuloy natin. Ginaban niyo sa Apolinario tungkol kay Jesus Christ? Nagpamimbro ba mo niya? Nag-donate ba mo? Lalimang ka, mamaligyag kabaw. So, may mga nagbibinta pa ng kalabaw. Maligyag yuta. Ibinibinta yung lupa para magiging kapital sa Kapa. Matagal yan. Mga ilang 6 siguro na taon, no? Na mayagpag yung Kapa investment scam ni Pastor Joel Apolinario. Maligyag balay, maligyag sakyanan. Meron pa daw umanong bibinta ng bahay, nagbibinta ng sakyanan. Naalala ko tuloy din yung pahayag ni Arlene Stone, yung dating kasama ni miyembro ni Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Nang idiniklara umano na matapos na ang kalibutan, matapos na ang mundo, idiniklara ni Pastor Apollo Kibuloy, may mga miyembro din na nagbinta ng mga ari-arian at ibinigay kay Pastor Apollo Kibuloy. Nalala niyo ba yon? Okay. Ito banat ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga umanib sa Kapa at kay Apolinario. Iatag kay Apolinario. Tungod ba sa inyong gugma kay Apolinario? O tungod sa 30%? Mga dalupod mo. Labop man ni po ang inyo. Mukhang pera daw, mga mukhang pera. Na ginatawag naong mong kwarta. Mga mukhang pera. Dali kayo ang kwarta. Tapos, dahil napadali ang pera. i-roll lang sa inyo, ha? Sino kayo din ang pwedeng matamaan dito, no? Pagka magka-problema mo pariwana, kung wala mga balawad pariwani, kinsa yung rumuhon, gobyerno gyapon. Gobyerno gyapon yung pasulbaro. Imbes ang gobyerno, tabangan ninyo, ang gobyerno inyong ipabugatan. Mauna natin mga balaod. Amen. Yan. Ang
banat noon ni Pastor Apollo Kibuloy. At nung nagsalita at nagpunta sa General Santos City si dating Pangulong Rodrigo Duterte at siya ang Pangulo pa noon at kasalukuyang spiritual advisor, iyon talaga. Nagrarally yung mga miyembro ng KAPA sa General Santos City dahil uminto yung bigayan, no? At nanganganib din ang kanilang investment, yung kapital nila sa sinabing may nagbinta ng lupa, may nagbinta ng kalabaw dahil tumigil, no? Pinatigil, pinasarado. Ang problema, yung mga naglagay ng kapital, di na sa uli karamihan. At ang problema hanggang ngayon, merong mga nakabenepisyo na mga manggagawa at parang manager sa mga branches ni Pastor Apolinario kahit dito sa Osamis. At di talaga nasa uli yung mga salapi sa nagpamiyembro nito. Binanatan ito noon ni Pangulong Rodrigo Duterte, si buwan na ito. Is a continuing crime. Moingon gani nga doble. Mo invest ka karog 100. Unya sunod kwao din. Ano daw ang balita kay Kibuloy? Sa kasalukuyan, nasa kulungan pa. At kasama yung mga kakusa niya. Pero kung pareho sila ni Pastor Apollo Kibuloy at Pastor Joel Apolinario na mabigat din ang mga kasong patong-patong sa kanila. At kung mapatunayan na may kasalanan, abay, delikadong magiging magkakusa sila. Okay, tuloy natin. Mo, 2 ka buwan after, mahimo ng 200. Asa ka magkitagwag, gimprinta ka kwarta. Mangunga ka yun nga rin. Karoon ka ito mo kuhan po, ala sige kuhan. Ako nakadawat na ko, gapon mo ni. Oh, lagi. Pero ang kanang iyong gihatag sa imo, dili na niya kapital. Ang iyan ang dinawat sa uban. Oh, sige. Yun, eto na, matapos nagsalita si Pastor Apollo Kibuloy sa kaniyang SMNI noon at sa radyo, bilang isang spiritual director, doon sumunod na ang banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang Pangulo noon sa KAPA ni Apolinario. Bayad po dahil siya. Tuo lang muna ako kay abogado ko inyo kong Kayo na nagsubaybay ngayon, miyembro ba kayo sa KAPA? Nasa uli ba yung pera na kapital ninyo sa tinatawag na investment scam ni Pastor Apolinario? Si Pastor Apolinario daw ay pastor ng Seventh-day Adventist, pero sinabi ng mga Adventista na ibang grupo siya, faction siya. Presidente, ug na ay tinuod pa na di porbida Ginoo. Ako na mo ingon, sige. Hasta ko mo apel na. Ayaw mugsud diha kay ilad na. Wag kayong papasok diyan dahil isang panliling layon, sabi ni San Dave. Wala na uli oy. Parang umanib yata ito sa KAPA. Okay, tuloy natin. Wa na'y kwarta ang katapusang dito sa unahan. Pero kung hindi iingay si Pastor Apollo Kibuloy, posibleng magpatuloy itong KAPA ni Apolinario. Pero sabi ni Apolinario kasi na si Kibuloy ay apektadong-apektado dahil yung pagbibinta ng pagkain daw, yun ang at pag-solicit, apektadong-apektado. Miyembro ni Kibuloy nagpalimos sa airport para ibigay kay Kibuloy
anong ginawa mo dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? Yung mga members mo sa baba, anong ginawa mo? Sinususulan mo ang presidente na ipapasara ang kapa. Bakit? Anong purpose mo doon? Kasi wala nang membro mo na nagbenta ng photo? Naku, Kibuloy. Nasara talaga ang kapa. Pero problema, nang nasara ang kapa, daming mga miyembro ng kanilang kapital ay di talaga nasauli. Di po ba? Na-praise yung salapi? Anong mangyari noon? Oh. Lalo na sa mga miyembro na di nasauli, biktima talaga. Pero, ito ang totoo. Hanggang ngayon, may mga taong nakabenepisyo na mga manggagawa ni Pastor Joel Apolinario na hindi talaga nahuli at nakabenepisyo sa naturang pera. Meron din dito sa Osami City. Okay, tuloy natin. Wa na mamalit, wa na mukagat. Muna to'y mabiktima. Ayaw mo ana because ang kaparaba is a continuing crime. Oh, so sabi pa dito ni Santo Benedicto, ang miyembro nagkapakapa. Oo. Pero ang mga wala masikop nga manggagawa ni Apolinario, perting ayahaya. Okay, tuloy natin. Dahil si Apolinario namamahagi ito ng sasakyan sa kaniyang mga manggagawa. Hantod karon sige lang gyapon sila ang uban nilang mga branches. Ang akong giingon sa NBI o sa pulis, dakpa. Kay ang stapa sa atong balaod nga gihimo sa Congress, large-scale stapa is non-bailable. Dili ka makapiyansa. Kamong tanda na sa kapa, mugawas gani ng inyong ngalan diya sa mga papel. Unya murag benefactor sponsor pagbantay mo. Kay maaresto gani mo, wala gyud. So, ibig sabihin, ang dami palang pangapangalang hindi lumabas dahil daming mga manggagawa, sa totoo lang, daming manggagawa ni Apolinario na hindi nahuli. At nakabenepisyo talaga sa pera ng kapa. Pero kahit di sila nahuli, may pananagutan kayo. Tuloy natin. Ay ambot lang mauli pa ba na? Pero katong nakuhaan nagdako sa kapa, I'm sorry. The operation will... Ano daw? Sabi dito ni LV Gaix, nagkapakapag yun. Friends ko, 150,000 after 1 week na-close na. O, di po ba? Umabot pa ito sa 6 na taon, no? 6 na taon hanggang yon nagsalita na si Kibuloy dahil apektado na yung pagbibinta ng mga kakanin at solicitation daw ni Pastor Apollo Kibuloy. So, nagrarally yung mga miyembro ng kapa. Ang dami na nagrarally na nakita natin noon, no? Pero yung panawagan nila, wag isarado ang kapa dahil daming mga tao, lalo na dyan sa General Santos kung saan nagsimula, dami ang napakalaki na kapital talaga ang kanilang ibinigay doon sa kapa. So, nang nasarado, wala na. Ang rally nila na hindi pasarado ang kapa. Pero iba yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, nag-rally din ang mga miyembro niya. Pero iba ang rally nila. Ipababa sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos na dating sinusuportahan nila ni Pastor Apollo Kibuloy na tinatawag nila na, di po ba?
tinatawag nila na bangag daw. Yun ang paulit-ulit. Bangag, bangag, bangag. At may awit pa silang ginawa dyan. Pero kung, di ba, kung talagang bangag, kung alam nila yan, ang tanong, bakit sinusuportahan nila? Tuloy natin. We stop or shall stop immediately. O katong pastor, kita kada sulti na ako pastor. Dito na nagtago si Pastor Apolinario kasama yung misis at yung mga gwardiya nila na dami din na nagtatago. Tumakbo din ng ilang buwan bago siya nahuli. At nakipagbakbakan pa sa reading team. Nga na iya man ang ipalakaw niya. Si Duterte, balikas ko nga tos dinsan, kada sultes akong pangan, kilat. Ulol, yung impirno na, gahuwat sa imo. Pastor kang mangilad ka, bantay ka lang. No, yon ang galit ni Duterte kay Apolinario, kaya nagtago talaga si Apolinario dito, no? Tagong-tago talaga si Apolinario. Buti na lang, may nakilala akong negosyante, na sekretong 1 million pang inilagay niya sa kapa. Isang linggo, 1 million pinasok niya. Sarado agad. Nako, yon. At ginamit niya yung mga koneksyon niya at abogado. Buti na lang siya. Muling nakuha niya dito sa Samis. Pero yung iba na walang koneksyon, bye-bye. Pero totoo talaga ang kasabihan, mga kapatid, na wither lang. Sino bang mag-akala na si Pastor Apollo Kibuloy, na spiritual director, spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay magiging makalabuso din sa patong-patong na kaso. At tulad ni Apolinario, kung si Apolinario may non-violable kaso, ganon din si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya, posible kayang magiging magkakusa itong magkalabang pastor? Abangan ang susunod na kabanata. Kaya mga kapatid, mag-iingat talaga. Yun ang paulit-ulit nating sinabi. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Ang napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya, masakit din pag madaya sa salapi, tulad nitong Kapa Investment, di po ba? Napakasakit. Lalo na yung sinabing nagbinta ng kalabaw, nagbinta ng lupa, nagbinta ng bahay. Parang ito'y sumusunod. Naalala nyo ba yung ama noon? Aman? Daming nakabenepisyo din. Pero nang biglang nasarado, Disyembre ata yun. Daming mga may nag-suicide pa. Totoo yun. Dito sa Osamis, meron pang hotel na nasarado. So, ayun nga, totoo. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Napakasakit pag madaya tayo sa salapi, lalo na sa investment scam. Pero mas lalong delikado pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa. Magsuring mabuti. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.